Isang tahimik na umaga sa General Santos City. Ang gintong sikat ng araw ay dumadaloy sa mga bukas na bintana ng bahay ni Manny Pacquiao, hinahawakan ang lahat ng may tahimik na init. Buhay na buhay ang bahay sa banayad na galaw, mga tauhan na naglilinis, naghahanda ng almusal, at ang mahinang tawa na tumataginting mula sa kusina. Kasama nila si Aling Rosa, isang babae sa kanyang late 50, maliit ang pangangatawan pero malakas ang diwa. Mahigit 10 taon na siyang nagtatrabaho sa pamilya Pacquiao. Bawat umaga, dumadating siya bago sumikat ang araw, nagwawalis sa bakuran, naghahanda ng kape, at tinitiyak na maayos ang takbo ng buong sambahayan bago pa magising ang iba. Hindi siya nagrereklamo, hindi humihingi ng higit pa. Ang buhay niya ay itinayo sa paglilingkod, sa pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Sa umagang iyon, lumabas si Manny mula sa kanyang home gym, tuwalya sa lig, pawis pa rin na kumikinang sa noo niya. Tumigil siya sandali nang makita niya ito sa labas na maingat na nagdidilig sa mga halaman, mahinang humuhuni sa sarili. Luma na ang kanyang tsinelas, magaspang ang mga kamay dahil sa mga taon ng trabaho, pero matatag ang kanyang ngiti. Magandang umaga, Aling Rosa, bati ni Manny. Magandang umaga, Sir Manny, sagot nito, bahagyang yumuko, ang parehong mapagpakumbabang respeto na ipinakita niya araw-araw mula nang magsimula siyang magtrabaho para sa kanya. Tumango si Manny at nagpatuloy sa paglalakad, pero may isang bagay sa malit na pag-uusap na iyon na nanatili sa kanya. Pinanood niya itong naglalakad patungo sa kusina, bit-bit ang mabigat na basket ng labada, mabagal pero sigurado ang mga hakbang. Kalaunan sa umagang iyon, habang nakaupo siya sa hapag ng almusal, napabalik ang isip niya rito. Naalala niya kung paano noong isang bagyo ilang taon na ang nakalipas, naglakad ito ng halos 2 oras papunta sa trabaho dahil tumigil ang pampublikong sasakyan. Ayaw niyang iwanang walang tulong ang pamilya. Ganyang uri ng katapatan ay bihira. Alam iyon ni Manny. Muling tumingin siya sa bintana at nakita itong nagbibitbit ng bagong labada sa araw, nakangiti kahit baluktot na ang likod niya sa pagod. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Manny na may nagbago sa loob niya. Isang tahimik na pagkaunawa na ang babaeng ito, na naglingkod ng tapat at walang pag-iimbot sa loob ng maraming taon, ay karapat-dapat sa higit pa sa simpleng kisalamat. Ang plano ni Manny pagkatapos nito ay magbabago sa buhay niya magpakailanman. Nagpatuloy ang araw tulad ng dati sa loob ng sambahayan ni Pacquiao. Punong-puno ng pamilyar na ritmo ng trabaho ang hangin, ang kalansing ng mga pinggan, ang huni ng vacuum, ang tunog ng mga tahimik na hakbang mula sa isang kwarto patungo sa isa pa. Pero para kay Manny, may ibang pakiramdam na ngayon. Hindi niya mapigilang mapansin si Aling Rosa. Hindi lang ito nagtatrabaho. Binibigay niya ang lahat ng sarili niya sa trabaho, tulad ng ginawa niya sa loob ng mahigit 1 dekada. Habang ang iba ay nagpapahinga sandali o tinitingnan ang cellphone, siya ay walang tigil na gumagalaw, hindi nawawala ang kanyang focus. Pagkatapos ng tanghalian, nakaupo si Manny sa hardin kasama ang isang tasa ng kape. Pinanood niya si Rosa na maingat na nagpupunas sa hapagkainan sa loob, mabagal at sadyang galaw. Masakit ang likod niya. Alam niyang ganoon pero hindi ito tumitigil. Tinanong niya ang isa sa mga nakababatang katulong. Nagpapahinga ba kailanman si Aling Rosa? Ngumiti ng mahina ang dalaga. Halos hindi, sir. Sabi niya, kapag nakatapos na raw ng pag-aaral ang mga apo niya saka siya magpapahinga. Nagtaas ng kilay si Manny sa sagot na iyon. Mga apo? Sir. 3. Halos lahat ng sweldo niya ay ipinapadala pa uwi sa kanila. Sabi niya, sila raw ang mundo niya. Tumango ng tahimik si Manny. Alam niya ang ganitong uri ng pagmamahal, ang uri na nag-udyok sa isang tao na isakripisyo ang lahat para sa mga mahal niya. Nang gabing iyon, habang karamihan sa mga tauhan ay nagsisimula ng tapusin ang kanilang mga gawain, si Aling Rosa ay nasa kusina pa rin, naglilinis pagkatapos ng hapunan. Tahimik na pumasok si Manny, sumandal sa pintuan. Rosa, sabi niya ng mahina. Nagulat ito at tumingin. Oh, Sir Manny, pasensya, hindi kita nakita roon. Matagal ka na rito, sabi niya, nakangiti. Mula pa noong mga unang araw ko sa boxing, di ba? Mahinang natawa ito ng mahiya. Sir, mula pa bago mo manalo ang iyong pangalawang world title. Naalala ko noong unang beses akong pumasok dito, mas maliit pa ang bahay. Tumawa si Manny.
Mga simpleng panahon noon. Tumango ito. Sir. Pero hindi ka nagbago. Binabati mo pa rin ang lahat. Nagdadasal ka pa rin kasama namin bago kumain. Lumambot ang boses niya. Proud kami sa iyo, sir. Nagbibigay ka ng pag-asa sa mga taong katulad namin. Muling naramdaman ni Manny ang init sa dibdib niya. Hindi ito pride, kundi pasasalamat. Pasasalamat sa mga taong tahimik na sumuporta sa kanya sa mga taon. Malayo sa kamera, malayo sa sikat. Tumingin siya sa paligid sa mga malinis na counter. Ang mga bagong hugas na pinggan na maayos na nakasta. Ang mahinang amoy ng sabon at kanin. Lahat ng hinawakan niya ay sumasalamin sa kanyang pag-aalaga. Rosa, tanong niya bigla. Paano ka pumupunta rito tuwing umaga? Hindi ko kailanman nakikita ang sasakyan mo. Ngumiti ito ng magalang. Sumasakay ako ng jeep, sir. Tapos naglalakad ako mula sa pangunahing daan. Hindi naman malayo. Bahagyang kumunot ang noo ni Manny. Gaano kalayo? Mga 30 minuto, sir, sabi nito, nagkibit balikat. Okay lang. Gusto ko ang paglalakad. Nakakatipid din eh. Hindi siya nagsalita, pero nanatili ang iniisip. 30 minutong paglalakad araw-araw, ulan man o init, pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho sa kanyang edad. Kalaunan ng gabing iyon, tahimik na nakaupo si Manny sa kanyang study. Mababa ang ilaw, mahina ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Nag-scroll siya sa cellphone, pero nasa ibang lugar ang isip niya. Iniisip niya ang lahat ng beses na nakita niya itong bitbit ang mabibigat na grocery pataas sa driveway, hindi nagrereklamo. Ang mga beses na nagstay ito ng late kapag mas matagal ang family gathering kaysa inaasahan. Ang beses na tumanggi itong tumanggap ng bonus, sabi, okay lang, sir. Itabi na lang para sa susunod. Ito ang pinakadalisay na anyo ng pagpapakumbaba. Sumandal siya sa upuan at bulong sa sarili, naglalakad siya ng ganito sa lahat ng oras at hindi kailanman nagsalita. Malakas na tumama sa kanya ang pagkaunawang iyon. Marami nang ibinigay si Manny sa mga estranghero, charity events, community drives, donasyon sa paaralan, pero dito sa sarili niyang bubong ay may isang taong nagbigay sa kanya ng katapatan, respeto, at paglilingkod sa loob ng maraming taon nang walang hinihingi kahit ano. Binuksan niya ang maliit na notebook na ginagamit niya para sa personal na notes at sumulat ng isang linya, gumawa ng isang bagay para kay Aling Rosa. Kinabukasan nang sumikat muli ang araw, nakita niya itong naglalakad pataas sa driveway, bag sa balikat, pinupunasan ang pawis sa noo bago pa man makapasok sa gate. Magandang umaga, sir, bati nito gaya ng dati. Magandang umaga, Rosa, sagot ni Manny, nakangiti. Maaga ka na naman. Mahinang natawa ito. Nakarating ng maayos ang jeepney ngayon, sir. Isang biyaya iyon. Tumango siya, kunwaring normal lang ang araw. Pero sa loob, nadesisyon na siya. Nang gabing iyon, habang natutulog ang bahay, umupo si Manny kasama ang kanyang assistant at nagsalita ng mahina pero matatag. Gusto kong bumili ng sasakyan, sabi niya. Nagulat ang assistant at tumingin. Para sa inyo, sir. Umiling si Manny. Hindi, para sa isang taong mas karapat-dapat kaysa sa akin. Bahagyang lumaki ang mga mata ng assistant, naintindihan kung sino ang tinutukoy. Umiti ng mahina si Manny. Sapat na ang nilakad niya sa buhay. Oras na para sumakay siya. Hindi na siya nagsalita pa. Pero mas magaan ang pakiramdam ng kanyang puso dahil sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa tungkulin o sikat. Ito ay dahil sa pagmamahal. Kilala mo na ba ang isang taong nagbibigay ng lahat ng walang hinihintay na kapalit? Itag sila sa comment sa ibaba. 2 araw ang lumipas mula nang magdesisyon si Manny Pacquiao. Tahimik na nanatili ang desisyon sa kanyang puso, naghihintay sa tamang sandali upang magkatotoo. Hindi pa niya sinasabi kahit kanino. Hindi sa manager, hindi sa mga tauhan, hindi kahit sa pinakamalapit na kaibigan. Isang bagay na gusto niyang gawin ng tahimik, walang kamera o anunsyo. Isang maagang umaga pagkatapos ng kanyang workout, tinawag ni Manny ang kanyang mapagkakatiwalaang assistant na si Carlo sa kanyang study. Carlo, simula niya, sumandal sa upuan. Kailangan ko ng tulong mo sa isang espesyal na bagay. Pero huwag mo munang sabihin kahit kanino. Tumango si Carlo, medyo curious. Siyempre, sir.
Ano po iyon? Tumigil si Manny, maalalahanin ang tono. Kilala mo si Aling Rosa, di ba? Ngumiti si Carlo. Siyempre, kilala siya ng lahat. Siya ang nagtitiyak na maayos ang lahat. Bakit? Tumingin si Manny sandali sa bintana bago nagsalita. Gusto kong bigyan siya ng sasakyan. Ilang segundo, walang nagsalita si Carlo. Kumurap siya, hindi sigurado kung narinig ng tama. Sasakyan, sir. Sagot ni Manny ng mahina. Naglalakad siya araw-araw, sumasakay ng jeep, bit-bit ang mga bag sa araw at ulan. Hindi siya nagrereklamo. Karapat-dapat siya sa mas mabuti. Tumango ng dahan-dahan si Carlo, na buo ang ngiti sa mukha. Maganda pong ideya iyan, sir. Hindi niya iyon aasahan. Iyon nga ang punto, sabi ni Manny. Gusto kong maging ganap na sorpresa. Kalaunan ng hapon, tahimik na nagmaneho ang dalawa patungo sa isang karate car dealership sa General Santos. Nakakap at plain shirt si Manny. Walang masyadong napansin sa kanya. Sa loob, mabagal siyang naglakad, pinag-aaralan ang mga sasakyan. Ayaw niya ng flashy o sobrang mahal. Gusto niya ng praktikal, komportable at ligtas. Isang bagay na babagay sa mapagpakumbabang personalidad ni Rosa. Pagkalipas ng mga 30 minuto, tumigil siya sa harap ng isang maliit na silver na sasakyan na nakapark malapit sa sulok. Hindi ito ang pinakabago, pero brand new, compact, maaasahan at madaling imaneho. Ito, sabi ni Manny ng simple, perpekto ito. Lumapit ang salesperson nang may magalang na ngiti, hindi pa nakikilala kung sino siya sa una. Magandang pili, sir. Kilala ang modelong ito sa low maintenance at magandang fuel economy. Tumango si Manny. Iyon mismo ang kailangan ko. Binibili ko ito bilang regalo para sa isang taong hindi pa kailanman nagkaroon ng sasakyan. Nang mapagtanto ng salesperson kung sino ang kausap, bahagyang lumaki ang mga mata. Sir, si Manny Pacquiao po kayo, di ba? Umiti nang mapagpakumbaba si Manny. Pero panatilihing tahimik muna ito. Tumango agad ang lalaki na intindihan. Ginugo ni Manny ang susunod na oras sa pagpirma ng papeles at pag-aayos ng registration. Tiniyak niyang ilalagay sa pangalan ni Rosa ang lahat, hindi sa kanya. Nang tanungin ng dealership manager kung gusto niyang ilista ang sarili bilang may-ari, mariing umiling si Manny. Hindi sa kanya ito. Dapat ang pangalan niya ang nasa papeles, hindi sa akin. Hiniling pa niya na itali ang isang malaking pulang ribbon sa ibabaw ng sasakyan para sa reveal. Naantig ng kanyang katapatan ang mga staff, pumayag silang i-deliver ang sasakyan sa bahay niya kinabukasan. Nang matapos, tumayo si Manny sa labas ng dealership sandali, pinanood kung paano sumasalamin ang sikat ng araw sa hood ng sasakyan. Isang maliit na ngiti ang tumawid sa mukha niya. Hindi ito tungkol sa presyo ng sasakyan. Ito ay tungkol sa ibig sabihin nito, pasasalamat, dignidad at pagkilala. Sa pag-uwi, nagsalita si Carlo. Sir, nakita ko na kayong gumawa ng maraming mapagbigay na bagay, pero ito iba ang pakiramdam nito. Tumango ng tahimik si Manny dahil personal ito. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa hapagkainan kasama ang isang tasa ng tsaa. Tahimik ang bahay. Natulog na ang mga tauhan at puno ng mahinang huni ng gabi ang hangin sa labas. Iniisip niya kung paano magre-react si Rosa, kung paano lalaki ang mga mata niya sa hindi paniniwala, kung paano siya maaaring tumanggi sa una, at kung paano niya ipipilit na karapat-dapat ito. Umiti siya ng mahina sa sarili. Siguro iiyak siya, bulong niya. Kinabukasan, naganap ang lahat ayon sa plano. Maaga siyang gumising si Manny, simpleng damit, at ginawa ang kanyang karaniwang routine para hindi magduda. Bandang tanghali, may tawag mula sa dealership. Paparating na ang sasakyan, ribbon at lahat. Inutusan niya si Carlo na ipark ito sa dulo ng driveway kung saan hindi agad makikita ng ibang tauhan. Pagkatapos ay naghintay siya. Nang dumating si Rosa, binitawan niya ang karaniwang bati, masaya, magalang, walang ideya sa mangyayari. Dire-diretso siya sa kanyang mga gawain, mahinang humuhuni habang nagpupunas sa sahig at nag-aalaga sa hardin. Bandang tanghali, tinawag siya ni Manny palabas. Rosa, sabi niya ng kalmado. Kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay sa driveway. Pinunasan niya ang mga kamay sa apron, nalilito pero sumunod. Opo, sir.
Habang naglalakad sila palabas, nakita niya ang mga tauhan ng dealership na umaalis at ang sasakyan na nakapark ng maayos sa lilim. Ang maliwanag na pulang ribbon ay sumasalamin sa sikat ng araw. Ngumiti siya ng magalang. "Oh, sir, bumili po kayo ng bagong sasakyan?" Tiningnan siya ni Manny at mahinang umiling. "Hindi," sabi niya ng may maliit na ngiti. "Hindi sa akin yan." Nagtiling si Rosa, nalilito. "Kung gayon, para kanino?" Lumapit siya at iniabot ang isang maliit na envelope. Sa loob ay ang registration papers ng sasakyan na malinaw na nakasulat ang pangalan niya sa itaas. Lumaki ang mga mata niya. "Sir, ano po ito?" Umiti ng mahina si Manny. "Iyan ang sasakyan mo, Rosa." Tinitigan siya nito ng walang salita. Nanginginig ang mga labi habang ang mga mata ay lumilipat mula sa papel patungo sa sasakyan, saka pabalik sa kanya. "Sa akin?" "Hindi po, sir. Hindi ko matatanggap ito." "Kaya mo," sabi ni Manny ng mahina. "Higit pa sa 100 beses mo na itong kinita. Sapat na ang nilakad mo. Oras na para sumakay ka." Sandali, tila tumahimik ang buong mundo. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rosa habang puno ng luha ang mga mata. Muling tiningnan niya ang sasakyan, makinang, maganda, sa kanya, saka pabalik kay Manny na tumango lang. "Salamat po, sir," bulong niya, nangangatal ang boses. "Salamat po ng todo." Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat nito at mumiti. "Walang kailangang pasalamat. Pangako lang sa akin ang isa. Gamitin mo ng mabuti at patuloy kang ngumiti." Tumango si Rosa sa kanyang mga luha. "Gagawin ko po, sir. Gagawin ko po." At habang nakatayo roon, nanginginig pa rin sa emosyon, mahinang umihip ang pulang ribbon sa hangin, parang simbolo ng lahat ng tahimik na sakripisyo na sa wakas ay nakikilala. Ang susunod na umaga ay maliwanag at tahimik. Malinaw ang langit, mainit ang hangin, at puno ng banayad na tunog ng mga ibon ang hardin. Isang perpektong araw, tahimik, mapayapa at walang pagpapakita. Walang nakakaalam sa sambahayan ni Pacquiao kung ano ang mangyayari. Maaga na naman siyang gumising si Manny, tulad ng dati, pinanatili ang normal na routine para maiwasan ang hinala. Nag-training siya sandali, kumain ng almusal, at nakipagkwentuhan pa ng kaswal sa ilan sa kanyang mga tauhan. Para sa kanila, isa na namang ordinaryong araw. Pero sa likod ng kanyang kalmadong anyo, naghihintay siya ng senyales. Bandang tanghali, tahimik na lumapit si Carlo. "Sir, nandito na po ang sasakyan." Nakaparada na sa labas ng mga nag-deliver. Ngumiti si Manny. "Mabuti. Tiyaking malinis at buo pa ang ribbon. Tatawagin natin ang lahat mamaya." Tumango si Carlo at pumunta sa driveway kung saan nakaupo ang maliit na silver na sasakyan na kumikinang sa sikat ng araw. Ang pulang ribbon ay nakaunat sa hood, perpektong nakatali sa gitna. Mukhang brand new ang sasakyan, simple pero elegante. Ang uri ng sasakyan na babagay sa mapagpakumbabang personalidad ni Rosa. Sa loob, abala si Rosa gaya ng dati, mabilis na gumagalaw sa pagitan ng kusina at laundry area. Wala siyang ideya sa nangyayari sa labas. Mahinang humuhuni siya habang nagtatrabaho, ang kanyang tsinelas ay gumagawa ng mahinang tunog sa sahig na tile. Pinanood siya ni Manny sandali mula sa kabilang dulo ng hallway. May isang bagay sa tanawin na iyon, ang kanyang routine, ang kanyang dedikasyon, na lalong nagpatibay sa kanya na tama ang ginagawa niya. Pagkatapos ng tanghalian, tinawag niya sa wakas ang lahat. "Pwede bang lumabas kayong lahat sa driveway, please?" sabi niya sa kalmado pero matatag na tono. Nagpalitan ng nalilitong tingin ang mga tauhan pero sumunod. Hindi karaniwan kay Manny na tawagin ng sabay-sabay ang lahat, maliban kung may anunsyo o espesyal na okasyon. Nagdalawang isip si Rosa sandali bago sumali, pinupunasan ang mga kamay sa apron. Nang makalabas siya, kinurap niya ang mga mata dahil sa sikat ng araw. Nakita niya ang mga kapwa-tauhan na nakapila, mahinang nagbubulungan. At saka nahuli ng mga mata niya ang isang kakaibang bagay. Isang makinang na silver na sasakyan na nakapark malapit sa entrance, balot ng malaking pulang ribbon, kumunot ang kanyang mga kilay. "O," bulong niya ng mahina. "Bumili po ba si Sir Manny ng bagong sasakyan?" Nakatayo si Manny sa harap nilang lahat, mga kamay sa bulsa, nakangiti ng mahina. "Salamat sa lahat sa paglabas. Alam kong busy kayo,
pero gusto kong mag-allocate ng ilang minuto para sabihin ang isang mahalagang bagay. Tahimik ang grupo. Kahit ang hangin ay parang tumigil. Huminga siya ng dahan-dahan bago magpatuloy. Alam ninyong lahat kung gaano ko pinahahalagahan ang sipag at katapatan. Pinagpala ako sa buhay ko, pero alam ko rin na hindi ako nakarating dito ng mag-isa. Maraming tumulong sa akin sa daan. Mga taong tahimik na nagtatrabaho, tapat, nang walang hinihingi na kapalit. Lumipat ang mga mata niya kay Rosa. Isa sa mga taong iyon ay narito mismo. Sinundan ng grupo ang kanyang tingin. Kumurap si Rosa, nalilito. Sir! Umiti ng mabait si Manny. Rosa, mahigit 10 taon ka na sa akin. Naglingkod ka sa bahay na ito ng may katapatan, pagmamahal at dedikasyon. Inaalagaan mo ang lahat, ulan man o sikat ng araw, walang reklamo. Naging bahagi ka na ng pamilyang ito. Bahagyang nabuka ang mga labi ni Rosa, namula ang mukha niya sa hiya. Oh, sir, ginagawa ko lang po ang trabaho ko, sabi niya ng mahiya. Umiling si Manny. Hindi, higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Ginawa mo ito ng may puso at iyon ay karapat-dapat sa pagkilala. Lumakad siya ng ilang hakbang sa gilid, ipinakita ang sasakyan sa likuran niya. Sumasalamin ang sikat ng araw sa ibabaw nito, nakakasilaw na maliwanag. Ito, sabi niya ng mahina, ay para sa iyo. Ilang segundo, walang gumalaw. Tinitigan ni Rosa ang sasakyan, saka si Manny, ganap na natigilan. Sir, sabi niya ng mahina, halos bulong. Tumango si Manny, mas malapad ang ngiti. Rosa. Sa iyo ang sasakyan na iyan. Lumaki ang mga mata niya. Humakbang siya ng alanganin pasulong, tinakpan ang bibig ng isang kamay. Nagbulungan sa hindi paniniwala ang ibang tauhan. Nagpatuloy si Manny, naglalakad ka papunta sa trabaho sa loob ng mga taong ito. Tinindihan mo ang araw, ang ulan, ang mahabang oras. Ayaw ko na iyon. Mula ngayon, ikaw ang magmamaneho. Isang mahinang tunog ang lumabas sa lalamunan niya. Kalahating tawa, kalahating hikbi. Hindi po, sir. Hindi ko po matatanggap ito, utal niyang sabi. Lumapit si Manny sa kanya, iniabot ang mga susi. Kaya mo, sabi niya ng mahina. Karapat-dapat ka rito. Kinita mo ito ng 100 beses. Umiling si Rosa, puno na ng luha ang mga mata. Sir, masyado pong sobra ito. Hindi pa ako magaling magmaneho. Mahinang natawa siya. Kaya turuan ka namin. Walang problema iyon. Mahinang natawa ang lahat, pero makapal ang emosyon sa hangin. Huminga ng malalim si Rosa at sa wakas ay iniabot ang kanyang nanginginig na mga kamay para tanggapin ang mga susi. Sa sandaling iyon, nagsimulang pumalakpak ang mga tauhan, mabagal sa una, saka lalong lumakas, tumataginting sa driveway. May mga luha sa mata ng ilan. Ang iba naman ay simpleng nakangiti sa paghanga sa kabutihang nagaganap sa harapan nila. Lumapit si Rosa sa sasakyan, naniniwalang hindi pa rin. Naglibot siya rito, hinawakan ang hood, sinundan ng mga daliri ang ribbon para masigurado na totoo ito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Manny, puno ng luha ang mga mata. Sir, sabi niya ng mahina, nangangatal ang boses. Wala pang nakagawa ng ganito para sa akin. Lumambot ang ekspresyon ni Manny. Kaya masaya ako na ako ang una. Natawa siya sa kanyang mga luha, umiling. Lagi ka nang mapagbigay, sir, pero ito, hindi niya natapos ang pangungusap. Nabiyak ang boses niya at malayang lumuha sa mga pisngi. Umiti si Manny, kalmado pero matatag ang tono. Binigyan mo ang bahay na ito ng mga taon ng buhay mo, Rosa. Oras na para may magbigay naman sa iyo. Tumango siya ng dahan-dahan, labis na labis ang emosyon at bulong, salamat po, sir. Salamat po ng todo. At habang nakatayo roon sa ilalim ng sikat ng araw, hawak na malapit sa puso ang mga susi ng sasakyan, nararamdaman ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa sasakyan. Ito ay tungkol sa dignidad, pasasalamat, at ang magandang katotohanan na minsan ang mga pinakatahimik na puso ang karapat-dapat sa pinakamalakas na biyaya. Sa loob ng mahabang sandali, tahimik ang buong driveway. Ang tunog ng mga ibon sa malayo ang tanging nakabasag sa tahimik na hangin. Nakatayo sa paghanga ang mga tauhan, ang ilan ay nakasakop pa rin ang bibig, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hawak ni Aling Rosa ang mga susi malapit sa dibdib, nanginginig ang mga daliri.
Tiningnan niya si Manny Pacquiao, ang lalaking pinaglingkuran niya sa loob ng mahigit isang dekada, at nanginginig ang mga labi habang sinusubukang hanapin ang tamang mga salita. Sir, bakit ako? Bulong niya, nangangatal ang boses. Maraming mas karapat-dapat. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Umiti ng mahina si Manny, lumapit. Dahil hindi ka kailanman humingi ng kahit ano. Hindi ka naghanap ng pagkilala. At iyon mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka rito. Malayang lumuha na ngayon ang kanyang mga luha. Umiling siya, pinupunasan ang mga mata sa gilid ng apron, pero patuloy pa rin ito. Sir, hindi ko po kaya. Mahinang sumabat si Manny, inilagay ang kamay sa balikat nito. Rosa, please. Kinita mo ito ng 100 beses. Hindi ito kawanggawa. Ito ay pagpapahalaga. Ang mga salitang iyon na sinabi ng may katapatan ay nawasak ang natitirang lakas niya. Tinakpan niya ang mukha ng 2 kamay at nagsimulang umiyak. Hindi malakas, hindi dramatiko, kundi tahimik na nanginginig na hikbi na nagdadala ng mga taon ng pagod, pasasalamat at hindi paniniwala. Naramdaman din ito ng mga nasa paligid niya. Nagsimulang lumuha ang ilan sa mga tauhan, bumalik sa isip ang kanilang mga alaala ng kabutihan nito, ang mga beses na tumulong ito nang walang hinihingi. Ang mga beses na ibinahagi ang pagkain o pinalitan sila ng may sakit. Tahimik na nakatayo si Manny, hinahayaan itong tanggapin ang lahat. Hindi niya ito minadali. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga sandaling tulad nito. Nakita na niya ang tagumpay at pagkabigo, tagumpay at kabiguan, pero wala pang katulad nito. Hindi ito tungkol sa sikat o pera. Ito ay tungkol sa pagkatao. Nang sa wakas ay tumingin muli ito, namamaga ang mga mata at mahina ang boses. Sir, hindi ko alam kung paano magpasalamat. Hindi mo kailangan, sabi ni Manny ng simple. Pangako lang sa akin na gagamitin mo ito. Sapat na ang nilakad mo sa buhay. Oras na para imaneho mo ang sarili mong landas. Ngumiti siya sa kanyang mga luha, tumango ng dahan-dahan. Opo, sir, gagawin ko po. Tahimik na lumapit si Carlo at iniabot ang maliit na manual at mga dokumento ng sasakyan. Patuloy na mahinang umihip ang ribbon sa hangin. Pinunasan ng isa sa mga gwardya ang mga mata, kunwaring sikat lang ng araw. Gusto mo bang subukang umupo sa loob? Tanong ni Manny, magaan ang tono. Bahagyang napasinghap si Rosa, halos natawa. Baka iiyak ako sa upuan, sir. Natawa ang lahat, nabasag ang emosyonal na tensyon. Ngumiti ng malapad si Manny. Okay lang. Sa iyo na ang mga upuan na iyan. Binuksan niya ang pinto sa side ng driver para rito, at nagdalawang isip ito sandali bago pumasok. Amoy bagong leather ang loob. Dahan-dahang hinaplos niya ang manibela, bahagyang sumasalamin ang kanyang imahe sa dashboard. Muling lumuha siya, pero ngayon ay puro kagalakan na. Hindi ko akalain, bulong niya sa sarili. Hindi ko inarap na may ganito. Bahagyang yumuko si Manny sa tabi ng bukas na pinto. Hindi mo kailangang isipin ito, sabi niya ng mahina. Kailangan mo lang maging ang sarili mo. Ginawa ng mga salitang iyon na muli siyang umiti, mahiya, puno ng pasasalamat at init. Nang lumabas siya, lumingon siya sa mga tauhan, labis pa rin ang emosyon. Mga kasama, sabi niya ng mahina. Binigyan ako ni Sir Manny ng sasakyan. Sasakyan? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Muling pumalakpak ang mga tauhan, hinahangaan siya na parang nanalo siya ng world title. At sa isang aspeto, nanalo nga siya. Hindi tropeo ang natanggap niya, kundi ang pagkilala sa kanyang mga taon ng pagmamahal, katapatan at paggawa. Lumapit si Manny sa kanyang assistant. Tiyaking makakakuha siya ng driving lesson sa linggong ito, sabi niya ng may ngiti. Natawa si Rosa sa kanyang mga luha. Please, sir, dahan-dahan. Baka mabangga ko ang gate sa unang subo. Muling natawa ang lahat. Punong-puno ng init at katapatan ang sandali habang unti-unting nawala ang tawa. Muling humarap si Rosa sa sasakyan, nakikita ang kanyang refleksyon sa makinang na ibabaw. Idiniin niya ang palad sa hood at bumulong ng maikling dasal. Nagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang hindi niya hiningi pero ibinigay pa rin. Tahimik na pinanood siya ni Manny, mga kamay sa likod. Sa kanyang puso, alam niyang hindi sapat ang gestong ito para bayaran ang kanyang mga taon ng katapatan. Pero ito ay simula, isang simbolo ng pasasalamat,
isang paalala na ang kabutihan ay hindi kailanman napapansin ng walang saysay. Nang lumingon muli si Rosa, tiningnan niya siya at sabi, "Sir Manny, hindi ko makakalimutan ang araw na ito sa buong buhay ko." Tumango siya ng mahina. "Ako rin." Nagsimulang magkawatak-watak ang mga tauhan, patuloy na masiglang nag-uusap tungkol sa kanilang nasaksihan. Nanatili si Rosa sandali pa, patuloy na tinitingnan ang sasakyan. Ginawa ng sikat ng araw na lalong makinang ito, parang sumasalamin sa liwanag ng kanyang sariling puso. Nang gabing iyon, pagkatapos umuwi ang lahat, muli na namang nakaupo si Manny sa kanyang study. Iniisip niya ang araw, ang mga luha, ang tawa, at ang tahimik na pasasalamat na puno ng kanyang tahanan. Hindi niya ito ni-post online. Hindi niya kailangan. Pero may ibang plano ang tadhana dahil may isa sa mga nakababatang tauhan, ang nag-record ng buong sorpresa sa kanyang cellphone. At kinabukasan, mapupunta ang video na iyon sa social media. Sa pagsikat ng araw, makikita ng mundo ang nangyari sa driveway na iyon. Milyon-milyon ang manonood, libo-libo ang iiyak, at ang simpleng gawa ni Manny ng kabutihan ay makakaantig sa mga puso na higit pa sa kanyang tahanan. Ang susunod na umaga ay nagsimula ng tahimik, tulad ng dati. Sariwa ang hangin, ginintuan ng araw ang abot tanaw, at sa loob ng bahay ni Manny Pacquiao, nagpatuloy ang routine gaya ng dati. Pero sa labas ng mga pader na iyon, sa mga screen at timeline, ang mundo ay malapit ng masaksihan ang isang magandang bagay. Sa eksaktong 7:42 nagsimulang kumalat ang isang maikling video sa social media. I-post ito ng isa sa mga nakababatang katulong na nag-film ng sorpresa sa kanyang cellphone. Simpleng caption, "Ang boss namin, si Sir Manny, binigyan ng sasakyan ang aming aling Rosa." Umiiyak siya. Umiiyak kaming lahat. Ito ang kabutihan sa totoong buhay. Sa loob ng ilang minuto, nagsimulang kumalat ang post, ilang daang shares ang naging libo-libo. Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, nagsimulang magtag ng mga kaibigan ang mga tao, sumusulat ng comments tulad ng, "Ito ang dahilan kung bakit minamahal ng lahat si Manny Pacquiao." At ang tunay na pagpapakumbaba ay ang magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Sa tanghali, lumampas na ito sa 1,000,000 views. Sa gabi, nasa news sites na ito, entertainment pages, at trending hashtags. Ang thumbnail, si Rosa na nakatakip ang mukha sa luha habang hawak ang mga susi ng sasakyan, ay nasa lahat ng dako. Kahit walang AEC team o media push, kusang nagliyab ang kwento. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi nangangailangan ng promosyon, kusang kumakalat ito. Sa loob ng residence ni Pacquiao, walang ideya si Rosa. Naglilinis siya gaya ng dati nang tumakbo papasok sa kusina ang isang tauhan, hawak ang cellphone. "Aling Rosa, viral ka na." Nagulat si Rosa at tumingin. "Viral? Ano ang ibig mong sabihin?" Natawa ang yaong helper, ipinakita ang cellphone. "Tingnan mo, ang video mo, nasa lahat na ito. Pinag-uusapan ka ng mga tao." Kinurap ni Rosa ang screen. Naroon siya, umiiyak sa driveway kasama si Manny na iniabot ang mga susi. Ang title, "Manny Pacquiao surprises longtime maid with a brand new car. Her reaction will melt your heart." Bahagyang napasinghap siya, muling tinakpan ang bibig, tulad sa video. "Diyos ko, bulong niya. Hindi ko alam na may nagre-record." Magsisimulang mag-vibrate ang kanyang cellphone sandali pagkatapos. Mga tawag, mensahe, kahit mga malalayong kamag-anak na nag-contact pagkatapos ng maraming taon. Lahat ay nagbati sa kanya, nagpapadala ng screenshots at mga salitang puno ng pagmamahal. Nalaman ni Manny ang viral post ilang oras pagkatapos ng ipakita sa kanya ni Carlo ang cellphone. "Sir, pinag-uusapan ka na naman ng internet," sabi nito nang may tawa. Mahinang natawa si Manny. "Ano na naman?" Iniikot ni Carlo ang screen patungo sa kanya. Ang video kahapon. Milyon-milyong views. Kahit international pages ang nag-pick up. Ngumiti si Manny pero umiling. "Hindi ko ginawa iyon para doon. Hindi ko alam na may nagre-record." Tumango si Carlo. "Iyon ang dahilan kung bakit malakas ito, sir. Hindi ito planned. Totoo ito." Mabilis na nag-pick up ang mga news outlets sa kwento. ABS-CBN, GIV News, CNN Philippines, at kahit international pages tulad ng Good News Movement ang nag-feature nito.
Pinuri ng mga headline ang pagpapakumbaba at pagiging mapagbigay ni Manny, tinawag siyang champion sa loob at labas ng ring. Sa isang news clip, sabi ng isang komentator, sa mundong puno ng iskandalo at politika, isang simpleng gestong pasasalamat ang nagpapaalala sa atin kung ano ang tunay na pagiging bayani. Punong-puno ng emosyonal na reaksyon ang social media. Pinaiyak ako nito sa trabaho. Pagpalain ng Diyos ang mga taong katulad ni Manny Pacquiao. Ito ang uri ng kwento na kailangan ng mundo ngayon. At sa ilalim ng bawat comment tungkol kay Manny, may mga mensahe rin para kay Rosa. Mukhang napakabait na babae. Kita ang kanyang pagpapakumbaba at mga luha. Karapat-dapat siya sa bawat piraso ng biyayang iyon. Labis na labis ang pagbuhos ng pagmamahal sa kanilang dalawa. Si Rosa, na mapagpakumbaba pa rin, sinubukang magpatuloy sa trabaho gaya ng dati, pero nagsimulang dumating ang mga estranghero malapit sa bahay. Mga fans na umaasang makita ang sikat na housemaid. May nagdala ng bulaklak, ang iba ay regalo, lahat ay gustong kumuha ng litrato kasama siya. Sa una, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sir, sabi niya ng nerbiyos isang hapon, may mga taong pumupunta rito na naghahanap sa akin. Hindi ako sanay dito. Mahinang natawa si Manny. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng maging sikat, Rosa. Umiti ito ng mahiya. Ayaw ko pong maging sikat, sir. Gusto ko lang magtrabaho ng tahimik. Tumango si Manny, iginagalang ang kanyang pagpapakumbaba. Huwag mag-alala. Magsasawa rin ito. Alam mo lang na masaya ang lahat para sa iyo. Nang gabing iyon, nag-post si Manny ng maikling mensahe sa kanyang social media, hindi para sa atensyon, kundi para ibalik ang spotlight sa tunay na bayani. Isinulat niya, si Aling Rosa ay naglingkod sa aming pamilya ng may pagmamahal, respeto, at katapatan sa loob ng maraming taon. Ang maliit na regalo na ito ay wala sa kalakihan kumpara sa kabutihang ipinakita niya sa amin. Kailangan ng mundo ng higit pang mga taong katulad niya. Mapagpakumbaba, masipag, at puno ng pananampalataya. Tinapos niya ito sa isang linya na muling naging viral. Ang mga biyaya ay hindi dapat itago. Dapat itong ibahagi. Sa loob ng ilang oras, lumampas sa 5 milyon likes ang post, binaha ng pasasalamat at paghanga ang comment section. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, Amerika, Japan, Middle East, Europe, nag-iwan ng mensahe ang mga tao na nagpapasalamat sa kanya sa pagpapaalala ng kabutihan ng sangkatauhan. Kahit mga celebrity ang sumali. Isang kilalang Hollywood boxer ang nag-repost ng kwento, tinawag si Manny na People's Champion sa lahat ng aspeto. Pero sa lahat ng iyon, tahimik si Manny. Hindi niya ipinagdiwang ang atensyon o nagbigay ng interview. Hinayaan niyang magsalita ang kwento para sa sarili. Para sa kanya, ang tunay na tagumpay ay makita si Rosa na masaya, makita itong nagmamaneho papunta sa palengke sa unang pagkakataon, kinakabahan na kumakaway, tumataginting ang tawa sa driveway. At si Rosa, patuloy pa rin siyang gumising ng maaga araw-araw. Patuloy pa rin siyang nagluluto, naglilinis at naglilingkod tulad ng dati. Ang tanging pagkakaiba ngayon ay dumating siya sa trabaho ng may tahimik na ngiti, alam na siya ay nakikita, pinahahalagahan at pinahahalagahan. Isang gawa ng kabutihan ang nakarating sa milyon-milyon. Pero para sa kanilang dalawa, hindi ito tungkol sa views. Ito ay tungkol sa puso. Sa ikatlong araw, ganap na nahulog ang internet sa kwento. Kumakalat sa lahat ng dako ang mga clip ng puno ang luha na reaksyon ni Aling Rosa. Mula sa Facebook Reels hanggang TikTok edits, mula Instagram Stories hanggang YouTube compilations na pinamagatang The Pressed Moment You All See Today. Saan man pumunta si Manny, binabati siya ng mga tao, hindi tungkol sa boxing, kundi may mga ngiti at paghanga. Champ, nakita ko ang video, sabi ng isang fan sa gas station. Pinaiyak mo ako, bro. Maganda iyon. Kahit ang mga hindi pa nakapanood ng kahit isang laban niya ay nagsimulang kilala siya bilang higit pa sa atleta. Hindi lang si Manny ang boksinggero, kundi si Manny ang tao, isang simbolo ng kabutihan at pagpapakumbaba. Mabilis na tumawid ng hangganan ang kwento. Nag-pick up ito ng international outlets. Naglabas ng maikling feature ang CNN's, DDIF, at sports networks. Isang headline mula sa The Guardian, From Champion to Humanitarian. Manny Pacquiao's act of kindness moves millions. Ginamit ng mga commentator at influencers ang video bilang topic tungkol sa pasasalamat,
pagpapakumbaba at social class. Tinatalakay ito ng mga universidad sa ethics lectures. Inuulit ng mga simbahan ang clip sa Sunday sermons. Nanonood ang mundo. Hindi lang dahil binigyan ng celebrity ang isang tao ng sasakyan, kundi dahil ipinaalala nito ang isang bagay na nakalimutan, ang kapangyarihan ng tahimik na kabutihan. Samantala, nagbago ang buhay ni Rosa sa mga paraang hindi niya inasahan. Sinubukan siyang dalawin ng mga reporter, pero tinitiyak ni Manny na protektado siya mula sa kaguluhan. Hindi niya kailangan ng interview, sabi niya sa kanila ng mabait. Sapat na ang ginawa niya. Hayaan ninyong magpahinga siya. Sa loob ng bahay, patuloy si Rosa sa kanyang routine, naghuhugas, naglilinis, nagluluto. Maliban ngayon, tuwing lumalabas siya, kumakaway at sumisigaw ang mga kapitbahay, "Congratulations, Aling Rosa." Sa una, nahihiya siya, pero unti-unti niyang natutunan ng umiti at kumaway pabalik. Parang panaginip pa rin, sabi niya sa isa sa mga katulong. Minsan gumigising pa rin ako ng maaga at nakakalimutan kung may sasakyan na pala ako. Nang gabing iyon, mag-isa si Manny sa kanyang home office, nag-scroll sa libo-libong comments na bumabaha sa kanyang social media. Ang ilan ay maikli at simple, respect, salute, legend. Ang iba ay mahahabang mensahe mula sa mga taong nagbabahagi kung paano sila binigyan ng inspirasyon ng kwento na gumawa ng kabutihan sa kanilang sariling komunidad. Isang sumulat, pagkatapos mapanood ang ginawa mo para sa iyong housemaid, nagdesisyon akong bayaran ang school fees ng anak ng aking driver. Salamat sa pagpapaalala na ang mga biyaya ay dapat ibahagi. Isa pa ang nagsabi, ipinaalala mo sa amin na ang kadakilaan ay hindi nasusukat sa pera o sikat. Nasusukat ito sa kung paano mo tratuhin ang mga naglilingkod sa iyo. Ngumiti si Manny habang binabasa ang mga mensahe. Pagkatapos ng mahabang paghinto, nagdesisyon siyang magsulat ng isa pang post hindi bilang celebrity, kundi bilang isang tao na may simpleng puso. Dahan-dahang nag-type siya, hinahayaan ang bawat salita na magdala ng kahulugan. Marami na akong natanggap na titulo sa buhay ko. Champion, Senador, Public Servant, at B. Pero wala sa mga iyon ang mahalaga kung makakalimutan ko ang mga taong nakatayo sa tabi ko ng tahimik. Si Aling Rosa ay kumakatawan sa milyon-milyong masisipag na Pilipino na gumigising ng maaga, nagtatrabaho ng tapat, at hindi humihingi ng kahit ano bilang kapalit. Sa lahat ng nanood ng video na iyon, huwag tumuon sa regalo, tumuon sa mensahe. Hindi natin matutulungan ang lahat, pero palagi tayong makakapili na maging mabait. Walang mataas. Walang mababa. Tayong lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos. Tinapos niya ang post sa isang salita, respect. Sa loob ng ilang oras, naging global hashtag ang salitang iyon. Nag-trend ang respect sa mahigit 20 bansa. Mga celebrity, atleta, at kahit mga politiko ang nag-repost nito kasama ang kanilang sariling refleksyon. Hindi na ito basta kwento. Ito ay isang kilusan. Nagsimulang mag-record ang mga tao ng kanilang sariling maliliit na gawa ng kabutihan, nagbibigay ng regalo sa mga katulong, nagpapasalamat sa mga janitor, nag-surprise sa mga driver, yumayakap sa mga gwardya. Ang internet, na madalas na puno ng negatibidad, biglang nagsama-sama sa ilalim ng isang ideya, buhay pa rin ang sangkatauhan. Sa mga interview, kapag tinatanong ng mga reporter si Manny kung ano ang nag-udyok sa kanya, pare-pareho ang sagot niya. Dahil dapat ipakita ang pasasalamat, hindi lang sabihin. Ilang araw pagkatapos, inanyayahan ni Manny si Rosa na umupo sa tabi niya sa isang community outreach program sa General Santos. Tahimik siyang nakaupo, nakangiti ng mahiya habang lumalapit ang mga tao, nakikipagkamay. Nang tanungin siya ng isang tao kung ano ang ibig sabihin ng regalo para sa kanya, mahinang sabi niya, hindi lang ang sasakyan. Ito ang pakiramdam na ako ay nakita, na maisaysay ang aking mga taon ng trabaho. Iyon ang pinakamalaking regalo. Pumalakpak ang mga tao. Tiningnan siya ni Manny nang may tahimik na pagmamalaki. Hindi bilang employer, kundi bilang kapatid sa pananampalataya at pagpapakumbaba. Nang matapos ang event, nagsalita si Manny sa mga tao sa huling pagkakataon. Maaari nating baguhin ang mga batas. Maaari nating itayo ang mga daan. Maaari tayong lumaban sa singsing, sabi niya. Pero ang tunay na laban, ang pinakamahalaga, ay ang laban para mapanatiling mabuti ang ating mga puso. Tumayo sa palakpakan ang audience.
Kumislap ang mga kamera, pero hindi nag-pose si Manny. Simpleng bumiti siya, kumaway ng isang beses, at bumaba mula sa stage kasama si Rosa. Nang gabing iyon, muling nagliwanag ang internet sa mga clip mula sa kanyang speech. Isang user ang sumulat sa ilalim ng isang reposted video, sa mundong puno ng ingay, siya ay nagsasalita ng may kabutihan. Iyon ang tunay na kapangyarihan. At nang matapos ang linggo, patuloy na tumataginting sa mga comment section at puso ang isang linya mula sa kanyang mensahe. Kung naniniwala ka sa respeto at pagkakapantay-pantay, ay type ang respect sa comments. Milyon-milyon ang gumawa nito.